Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Sa barangay tayo. Sa barangay tayo. Oh. Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo. Oh. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Ganda ng barangay at nagtutulungan. May pagkakaisa. May pagkakaisa. Tungo sa kaayusan ay mas nararamdaman ang pagmamahalan. Ang ating barangay laging maayos. Kung merong disiplina ang mamamayan, may respeto at paggalang, yan ang kailangan. Yo, tayo ang magtutulungan at magdadamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo. Oh. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Bawat kagawad at mga kapitan sa ating bansa ay bibigyan ng dagdag kaalaman para lalong mapaganda ang kanilang barangay na nasasakupan. Lamang ang may karunungan hanggang kapitan mula sa tanod kung may alam Ang mas ating lalong ayos. barangay laging maayos. Kung merong disiplina ang mamamayan, may respeto at paggalang, yan ang kailangan. Yo, tayo ang magtutulungan at magdadamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo. Oh. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo. Oh. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Marie Formentera Ferrer, na magbibigay serbisyo ng higit pa sa inyong inaasahan. Kasama ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Maraming salamat, Kags Marie, at na-miss ka namin. At ngayon, nami-miss namin si SK Mai. SK Mai. At siya ay nagpapahinga ng konti. Napakarami po namin pag-uusapan ngayon. Kasama po kayo mga kabarangay. Dito lahat yan. Sa barangay, tayo. Nako, Kags. Bago ang lahat, congratulate muna natin yung mga nag-take ng oath ngayong linggo. Simula pa noong Lunes, marami na sa kanila ang mga nagtitake ng oath. Although hindi tayo sanay sa ganyan sapagkat nung time natin, especially nung huling election 2018, November 30, December 1 talaga tayo, sabay-sabay nag-take ng oath. Kahit na elected, newly elected or re-elected ka. Pero ganun pa man, ganun talaga no, Kags Marie. Tama ka dyan, Kags Butch. Actually, marami talagang bago na senaryo ngayon na nangyayari, lalo na naguguluhan ng ating mga kabarangay about sa assumption of office. Yeah, yung assumption of office kasi, ayun yung mismong pag-upo mo sa pwesto. Una muna sa lahat, iba ang proclamation sa oath-taking. Yung proclamation ninyo, yun yung sumumpa ka sa COMELEC na ikaw ay panalo. Pero yung oath-taking, so sumpa ka sa DILG para ikaw ay umupo na at magtrabaho. Ayun ang pinaka-main difference nila. Ngayon, para doon sa mga re-elected
ang sabi ng DILG, kasi continuous naman kayo, pwede na kayo mag-take ng oath. Wala namang problema. Para naman doon sa mga newly elected, pwede rin kayo mag-take ng oath, pero kayong dalawa, binibigyan kayo. It's your choice. Pero I think yun talagang direktiba ng DILG, no? Binibigyan kayo ng 3 linggo para mag-prepare sa inyong mga tao, para rin doon sa turnover ceremonies na kailangan Yeah. gawin. Yung inventories. Yung and inventory, all. matagal yan, di ba? Tama ka dyan, Kags Butch. Pero karamihan po sa mga barangay ay tinatrabaho na nila yung kanilang inventory together with the DILG para po pagka nagkaroon na ng proper turnover ang mga current na council dun sa mga bagong naluklok is maayos po. Yes, tama. Along with this proper turnover, dapat meron ding proper and professional courtesy naman sa mga dating nakaupo. Huwag kayong basta-basta magtatanggal o alam nyo na Tama sinasabi dyan. ninyong kami na ang mamamahala sa barangay kasi nakaupo pa sila eh. Ang alam ko nga hanggang November 30 pa sila si sweldo. Marami nagtatanong ha. Pero huwag natin pag-usapan yung sweldo kuya kung sino kukuha ng 13 month o bonus sa December kasi nakakahiyang pag-usapan. Sa madlang people, nakakahiya po yon. Pero sabihin ko sa inyo, para hindi na lang kayo umasa, bago nakaupo, bago lahat sa kanila. Yun po yun. At siya nga pala, nagtatampo sa atin ng mga taga-SKs dahil hindi raw natin napapag-usapan. Actually, ang barangay at SKs, pareho ng structure yan eh. Kung makikinig lang kayo dun sa pinag-uusapan namin sa barangay, ganun din po ang SKs. Pero kung sino man kung sino man sa bansa natin ang talagang expert sa ins and outs ng SKs, eh, ito pong katabi ko, si Kagawad Marie Formentera, sapagkat ito tingnan nyo yung kanyang resume, mga SKs, mga kabataan. Siya ay naging SK chairman at the age of 16. So, umupo siya as ex-officio kagawad ng barangay nila. Tama. And then, naging SK president siya ng buong Paranaque. So, umupo siya as ex-officio member ng Sangguniang Bayan ng city. Konsehal siya. So, 4 na posisyon ang kanyang hinawakan sa murang edad niya. 16. May honorarium lahat yun? Ay, hindi. Hindi. Ano yun? Kung whichever is higher. Pero hindi ka pwedeng mag-double compensate. Hindi. Yes. Kahit yung allowance, wala. Wala po. Kahit na-attend ka ng session sa city. Kahit umattend ka ng session sa barangay. Kasi ang nakuha ko na nun is yung sa city na. Kaya sabi ko na huwag pag-usapan sweldo. Ito na Parang ayoko na nga sumagot. Oo nga. Pero ngayon, kauupo lang ng mga SKs, of course, na-experience mo yan. Ano ba ang composition ng SKs ngayon at paano sila dapat mag-prepare? Ayan, sa mga SK po natin dyan, syempre meron tayong first 1 SK chairman, next is 7 SK kagawads. Ngayon po ang gagawin po ng ating mga SK council is katulad rin po ng barangay, magtatalaga po kayo ng inyong SK secretary at the same time SK treasurer. Bakit? Dahil po kayo po ay meron ng independent budget na kung saan kayo po mismo sa konseho ninyo ang magdidesisyon. So yung independent budget na yung independent decision o meron kayong autonomy para to decide kung saan pupunta yung budget na yon. Bakit ba tayo hindi mawala-wala sa budget? Importante kasi dahil dyan Especially right now, Kags, because pag-uusapan na nila yung budget preparation for next year, Yes. 2024. Kaya napakahalaga talaga nito, lalo na maraming holidays. Medyo marami pang gagawing trabaho yung ating mga pagkaupo, no? Yes. Usually December talaga. Yes, Ipapasa nila yung budget. That's November 30, 12 November noon. 30, 12 noon. Magtatrabaho na talaga ang ating mga nanalo na mga kandidato. Palagay ko magagaling naman ang mga SKs natin, tsaka yung mga hagawad, tsaka kapitan. Ngayon pala nag-uusap na yan. No? Wala Tama nga ka lang dyan. sa boteng usapan ha. Pero marami pa rin kasi pesta ngayon eh. Maraming nanalo at maraming natutuwa. Doon nga pala sa mga nagpapasalamat sa aming munting programa na sila daw ay first time tumakbo na at independent pa. Sinundan lang doon nila yung tips dito, mga political strategies, nagpapasalamat. Maraming salamat po sa inyong pasasalamat pero alam niyo po, binoto ho kayo ng tao
dahil gusto kayo. So, kung meron man kaming konting na impok o na dagdag sa inyong kandidatura at ngayon nga pagkapanalo ninyo, maraming salamat naman po at ganun po nangyari. Alam mo, Kags, may nagsabi nga dito na may nanalo independent kagawad. First time sa barangay nilang may nanalo lang siya 1 vote. By 1 vote. Kaya napaka-importante Grabe. talaga ng boto. Buti hindi po kayo tumabla, kundi nag-toss coin kayo. Ang daming nangyari, di ba? Nakinapanood Opo. niyo ba? Siya nga pala, pag nagtabla nga pala ang isang kapitan, ang nagtutunggaling mga kapitan, kung nakikita niyo po sa mga news, hindi ho recount o hindi ganun ang mga solusyon. Ang solusyon, toss coin. Fate na lang ang magde-decide sa inyo. Kaya nung napanood ko ngayon nag-toss coin yung dalawa, talagang pareho sila nakapikit. at nagdadasal talaga sila sa Panginoon. Yan yung nag-viral. Yan yung nag-viral. At nung nanalo yung isa, sabi ng isa, yes! Ako na! Pero Yung isa masaya. naman, parang nagre-ready na for protest. Parang gano'n na nga nangyayari. Mali daw yung pag gano'n. Hindi, joke lang yun. So, along with this issues, bago tayo mag-umpisa talaga dito sa set of questions po na galing po sa inyo, nais ko lang sanang i-congratulate ang Commission on Elections po. Congratulations po sa inyo at wala ho kayo nahuli na vote buyer at vote seller. Sa dinami-dami ng sinabi, walang nahuli. Dati, Kags Marie, huwag kang tumungo, Kags Marie. Totoo yung sinasabi ko. Dati na sinasabi ko kay Comelec Chairman George Garcia, isa lang. Itong sign ko sa kanya, isa lang ang mahuli mo. Ngayon ako talaga magpapasalamat ng Pilipinas sapagkat nagkaroon tayo ng ehemplo. Isa lang. Pero ngayon, hindi na itong sign ko sa kanya. Ganito na lang. Quiet na lang. So, Ayan mga kabarangay, so doon naman po tayo pumunta sa mga appointment of losing candidates. Katanungan pambarangay Kags Butch. Mga kandidatong natalo, pwede ba i-appoint na sa barangay? Ang sagot po, pwede. Ang 1-year election ban ay applicable lamang sa government agencies under civil service rules at national in scope ang positions. Kaya walang 1-year ban sa barangay sapagkat hindi tayo considered as regular government employees. Under civil service rules on appointments, non-partisan ng barangay, supposedly, so pwede po agarang appointment sa mga natalong non-partisan candidates. Paano naman mga dating kawani ng barangay na tumakbo ngunit natalo? Pwede ba sila ma-reappoint kung nanalo ang kapitan nila? Ang sagot po mga kabarangay ay pwede. Kung mapili sila muli ng kanilang punong barangay, ay pwede sila muli na ma-reappoint sa dati nilang posisyon. ayan. Malinaw na malinaw po yun. Hindi na natin kinakailangan na dagdagan pa. Pero may isa pang question na, kailan pwede mag-appoint ng workforce o mga empleyado ng barangay? At ano-ano ang kanilang mga position. Kung newly elected ka, hindi ka re-elect, kasi re-elect meron sila mga tao, not unless na gusto magdagdag or magbawas ni dating chairman, pero kung newly elected ka, ngayon pa lang dapat nakahanda na yung listahan mo. Para pagpasok mo ng November 30, December 1, assumption of office na rin po nila. Kaya ngayon pa lang hindi naman formally nag-a-appoint ka. Meron ka ng listahan at sinabihan mo na sila na on November 30 or December 1, dapat first day nyo na sa barangay. Ano-ano mga posisyon na ito? Well, nandiyan ang treasurer, secretary, nandiyan ang XO, tanod. Pinapatanong sa akin kung ano daw yung admin, yung administrator ng barangay. Dito sa city, marami tayong admin, di ba? Meron tayong mga admin importante. Sa probinsya, hindi ho namin alam, hindi ho kami magmamarunong kung ano ho talaga ang structure ninyo sa probinsya. Pero ang admin, napakadali lang hindi madali ang trabaho, pero madaling sabihin kung ano ang ginagawa. Ang admin ang bahala sa lahat ng clerical staff ng barangay. Lahat yun under sa kanya. Lahat ng papeles ng barangay dumadaan sa kanya. Hindi ba parang sekretary yun, Pero kasi ang secretary, alter ego ng kapitan, mas mataas pa rin ng secretary. Pero yung mga licenses, certificates, anumang lisensya ang pinapalakad din yung sa barangay. Well, in our barangay, ganyan, Kags Marie. At saka mga indigency, yung mga ganyan, dumadaan sa admin office na hawak
ng admin officer sa inyo, Kags? Ganun din naman sa amin, Kags Butch. Pero yun nga, at the end of the day, ang mga pumipirma naman ito is mga elected official. Lalo na ang punong barangay. Ang admin talaga is just to facilitate those requirements na needed. Pero may mga kabarangay tayo nagtatanong, Kags Butch, kung talaga bang kailangan ng admin sa isang barangay. Pero gaya nga ng sabi namin, no, yung experience po namin ni Kags Butch, may mga admin talaga sa ating mga barangay. Pero ang alam ko sa provinces, wala silang mga administrative offices. Talagang tulong-tulong kumbaga nung pagkapanalo nila as one barangay sila. Diretso sa isang department Yes. sila no? Opo. Tapos yung mga clerical staff, yung mga humaharap sa kanilang mga constituents. Dito kasi maraming department like sa aming barangay, I think nasa 85,000 na ang population namin. So para kaming maliit na munisipyo. So kung ang secretary namin usually yung mga papeles na tinatanggap niya yung mga papeles na kinakailangan dumaan Sa council. sa council at Yes. saka kay kapitan. Tama. Pero yun namang hindi na kinakailangan dumaan like barangay certificate o pag-aayos ng mga ID o yung mga kung ano ng indigency, burial, mga ano, dito po sa admin yan. Para hindi naman sila nagkakapatong-patong ang trabaho ni SEC. Hindi ma-overload rin. Ma-overload at mabilis. Mabilis ang turnover. Kaya po parang pinaghiwalay yung duties na yon. Pero secretary pa rin talaga. Kaya ang mas Kags Butch, mataas. depende talaga yan kung paano ifa-facilitate ng inyong mga punong barangay ang trabaho pagdating sa mga barangay natin, lalo na yung mga kababayan natin na humihingi palagi ng indigency. Kaya ito yung sinasabi natin, it's very important ang role ng barangay kasi bawat isa sa atin, sa ating community, ay darating at darating po ang araw. Nakakailanganin din po talaga natin ang barangay. Ito, Kags Marie, may tanong ako sa iyo. No? Itong next question. Paano dun sa mga appointees, barangay appointees, hindi sang-ayon ang council? Yan ang mga tinatanong ngayon ng mga hagawad. Paano kung ayaw namin si Tanod? Ayaw namin si SEC? Sa totoo lang mga kabarangay, yan po ay discretion ng punong barangay kung sino po ang kanilang ia-appoint na mga empleyado sa barangay. Pagdating naman po sa secretary and treasurer, kung ayaw po ng council, pag-uusapan pa rin po nila yan. Pero again, the appointment po will come from the punong barangay in concurrence ng sangguniang barangay. Tama si Kagawad Marie. Yun din ang practice namin. Discretion ng kapitan yan. Alam mo, usually, kami mga hagawad, pagka from Tanod to XOs to pinababayaan namin free hand ang kapitan. Hayaan nyo na ho makadiskarte kasi tao ho niya yun Yan ang mga uutusan. Nasa executive function ng ating kapitan. Hayaan nyo siyang makadiskarte. Meron siyang elbow room. Maluwag ang kanyang basihan ng kanyang appointment. Para naman yung tao niya, mauutusan niya talaga at mapapagalitan niya. Kasi tao niya yun Hindi pwedeng pakialaman ng pakialaman bawat step of the way. Second, ang talagang istrikto ang batas sa secretary at saka sa treasurer. Gaya nga ng sinabi ni Kags Marie. Pero ang secretary at treasurer, merong difference. Bukod sa qualification na of legal age, registered voter, at saka actual resident po kailangan nakatira sa barangay ninyo. Ang difference nila, ang treasurer hindi pwedeng kamag-anak ng kapitan up to the 4th degree of consanguinity and affinity. Huwag yun na akong pag-compute kung hanggang saan yung 4th, pero malayo na yun. May nagtatanong sa akin, paano kung 5th kagawad? Naku naman, huwag nyo na naman pilitin. Basta hindi kayo kamag-anak ng kapitan, pwede kayong maging treasurer. Kaya, ayun. Yun ang difference nila. Ang secretary naman, yun naman. Kasi alter ego ng kapitan yan. Pagka halimbawa ako pipili kung ako kapitan, ang pipiliin ko, kaklose ko na secretary. Kasi yan ang mga padadala ko sa mga meetings. Si SEC ang padadala ko sa mga kung saan sa mga meetings na hindi ako pwede makadalo. Aside sa halimbawa isang action officer o isang kagawad. Pero usually alter ego si secretary ng kapitan. Bakit hindi natin congratulate muna yung mga nanalo? Kags Marie, nung nakaraang eleksyon sapagkat marami nagpapabanggit. Nakita nyo nga po kanina na
yung video namin kanina, pinakita namin yung mga nanalo mga kagawad at kapitan. At ngayon, ito, babatiin naman natin, ano? Kay Leonil Estojero, first time kagawad. At syempre, Kags Butch, binabati rin natin si Kapitan Ruel Halak and Council. Congratulations po. Hello, newly elected Kapitan RJ de la Peña of Iloilo City. At si Kapitan June Maranan and Council ng Barangay Santo Tomas, San Jose City. Punong Barangay Edith Evardo and Council of Talibon, Bohol. Team Hemaya of Bulacan. Kagawad Cindy Kalanasan. Ito pa Kagawad Butch. First time Kagawad, Chris Gams. Wow. Punong Barangay Elect Noel Villaflor of Barangay 357, Blumentritt, Manila. Kapitan Oscar D. Daklan and Council from Hinobaan, Negros Occidental. Kagawad Lisel Conde ng Magalawa Island, Palawig, Zambales. Re-elected Kapitan Nick Villamor of Cantipay, Carmen, Cebu City. Team Advincula ng Barangay Mamog, Bacoor, Cavite. Kapitan Hildo Madronio of Barangay San Gabriel, 2nd Bayambang, Pangasinan. Kagawad Roy de Guzman, first time at number 1 kagawad pa. Wow. Kapitan Tisoy Atangan ng Barangay 9. Kagawad Manny Completo ng Bigaa City, Cabuyao, Laguna. At Kagawad Mildred Dindin Barbacena ng Dankalan, Castilla, Sorsogon. Clarito P. Dinko ng Sapang 1, Ternate, Cavite. Kapitan Paula M. Parado. Kapitana Lara Cruz ng Barangay Tugatong, Malabon City. Kasama sina Kagawad Sani Dadad Pineda, Kags Albert Betong Gamayaw, Kags Edwin Esmino, Kags Ricky Pogi Roque, SK Chair Alicia Gonzalez, and Council. Kagawad Nympha Agaraw. Kapitan Rogelio Humacio. Kagawad Carlito Garcia ng Barangay Paco, Obano. Kagawad Ray S. Plazuela at Kagawad Joel S. Plazuela ng Barangay San Joaquin, Palo, Leyte. Sila ay magkapatid. First time na nangyari sa Yes, kanilang at barangay. syempre binabati rin natin, Kags Yes. Butch, ang kapatid po ng ating cameraman na si Kuya Bump Baredo, na si Kagawad Niña Linda Baredo ng Barangay San Roque, Iriga City, Camsur. Ayan, maraming salamat. Pumapalakpak si Chiggy Bump, yung ating gwapong-gwapong cameraman. Yes. Sa aming pagbabalik ni Kags Marie, pag-uusapan natin yung mga appointive officials at saka yung mga pahapyawan natin kung ano mga ginagawa ng mga barangay secretary, treasurer, EXO. Lahat po yan dito sa Barangay, Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.